Natapos na ang magkahiwalay na pulong ni US President Donald Trump kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa White House. Ayon kay White House Press Secretary Caroline Leavitt, positibo at produktibo ang naging pakikipag-usap ng Pangulo sa dalawang world leader. Kapwa naging closed door ang dalawang pulong kung saan hindi pinayagang makapasok ang media sa loob ng Oval Office. Pareho ring dumaan sa side entrance ng White House ang dalawang leader sa halip na sa nakagawi ang pagpasok gamit ang main entrance kung saan sila karaniwang humaharap sa media. Unang dumating sa White House si Zelensky mula sa United Kingdom matapos ang pakikipagpulong nito kay British Prime Minister Luke Burnham. Ayon kay Zelensky, kabilang sa kanilang tinalakay ni Trump ang pagpapalakas ng air defense ng Ukraine, pagbibigay lisensya sa produksyon ng Patriot Interceptor missiles sa Ukraine at mga paraan upang makamit ang kapayapaan sa digmaan kontra Russia. Huli nagkita ng personal sina Trump at Zelensky noong NATO summit sa Ankara sa unang bahagi ng buwan, kung saan nangako si Trump na papayagan ang Ukraine na gumawa ng sarili nitong Patriot missiles. So one of the things we're going to be talking about is we're going to give a license to you to make Patriots. That's pretty cool, right? This way you can't complain that we're not giving them enough. I say, make them yourself. We haven't informed the company of that yet, but that'll work out all right. Ilang sandali lamang matapos umalis si Zelensky, dumating naman sa White House si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu para sa kanyang ikawalong pulong kay Trump mula nang muling maluklok ito sa pagkapangulo. Bago umalis patungong Estados Unidos, sinabi ni Netanyahu na ang pangunahing layunin ng kanyang pagbisita ay upang talakayin kay Trump ang kasalukuyang sitwasyon sa Iran. Gayon din ang pagpapalakas ng seguridad ng Israel at pagpapalawak ng mga kasunduan para sa kapayapaan sa rehiyon. אנחנו נדון בכל הנושאים שעל הפרק, בראשם איראן, וכמובן שהמטרה שלנו היא לשמור על ביטחוננו וגם להרחיב את מעגל השלום סביבנו. אני יוצא לשליחות הזאת עם מטרה אחת ברורה, להבטיח את ביטחונה, עוצמתה ועתידה של מדינת ישראל היקרה שלנו. Sa mga larawang ibinahagi ng tanggapan ni Netanyahu, makikitang nakipagkita rin siya kina US Vice President J.D. Vance at US Secretary of State Marco Rubio. Nananatiling isa sa pinakamalapit na kaalyado ng Estados Unidos ang Israel sa gitnang silangan. Ito ang unang personal na pagpupulong ni Trump at Netanyahu mula nang sumiklab ang digmaan sa Iran noong Pebrero. Inaasahang naging pangunahing agenda ng dalawa sa pulong ang issue sa Gaza, Lebanon at ang sitwasyon ng rehiyon. Nasa Estados Unidos ngayon ang maraming world leaders upang makiisa sa memorial service ng yumaong si US Senator Lindsey Graham na pumanaw nitong buwan sa edad na 71. Kilala si Graham bilang isa sa pinakamalakas na taga-suporta ng Ukraine laban sa Russia at ng Israel sa gitnang silangan. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon.